Magandang araw mga kababayan. Napakabilis pong mag-response ng Palacio de Polvoron kapag ang pinag-uusapan ay iskandalo po sa flood control. Dahil nilabas na nga po ni Congressman Laviste itong mga listahan ng mga taong involved sa flood control, mga kababayan, at hindi po tayo maninibago, hindi po tayo magulat kung kasama po sa mga may mga malalaking pondo sa DPWH, may mga allocable fund, ay mga taong lumalaban para kay Bongbong Marcos. Yung mga taong nagpuprotekta kay Martin Romualdez, yung nakikita natin, may mga malalaking pondong bilyon-bilyon doon sa pinalabas na listahan ni Congressman Laviste. At si Congressman Pulong po, mga kababayan, ang isa po sa talagang walang allocable at barya nga ang ibinigay ng budget para po sa kanyang distrito. Mga kababayan, kasama po sa pinakamalaking budget ay walang iba kundi itong pastor na Abante na Manyakol, mga kababayan, at ang kanyang kaibigan na magnanakaw na namatay dahil nauna na po siningil ng karma at sinundo ni Satanas. Grabe, kaya gano'n na lang pala sila kadesperado para harangin po ang pag-upo ni Vice President Sara para sirain po ang mga Duterte dahil napakalaki pala ang pakinabang nila. Sobra-sobra, talagang paldo-paldo, mga kababayan. Lahat po na miyembro ng Quadcom at itong si Bini Abante. Paano ko nasabi yan, mga kababayan? Inakita na nga po natin ang listahan and of course, dito po, pinakita na rin ng saganang mamamayan yung mga taong may mga malalaking pundo. Ito, panoorin natin mga kababayan. Kasama dyan, si Bini Abante. Kaya sana wag matulad yan dito sa nangyari sa 2025 na national budget. Yun na nga. Oo. Kasi sa araw na ito, ay inilabas na ho ni Congressman Leandro Lebiste ang listahan na saan ba pumasok yung mga insertion na yan. Yung bang enumeration, yung tala kung anong distrito. Kasi lumobo yung budget eh. Totoo. Tingnan niyo po mga kababayan natin na paano lulobo yung budget kung may naka-allocate na po sila, may naka-program na po itong tinatawag natin na National Expenditure Program. Bakit lumobo po yung mga total budget nila para sa GAA? Saan nila pinagkukuha yon? Doon sa OBP, doon sa ilang proyekto ng gobyerno na pinagtatapyasan po nila para makapasok doon sa kanilang budget. Lalong-lalo na po itong budget para sa DPWH na talagang naka-allocate para po sa iba't ibang distrito na kung saan, mga kababayan po natin, ang karamihan doon sa may hawak ng mga congressman ay mga anti-Duterte. At ito po ang gustong magpa-impeach sa ating mahal na Vice Presidente. Tingnan nyo, Bini Abante, Akop, Yap, marami pang iba. Mula sa BICAM, mula papunta ng NEP at GAA, ay ano, naglobohan ng todo. Ano ba yung NEP restored? Tapos total NEP. May nakalagay pa total budget. Teka ha, yan may paliwanag si Kong Lebiste dyan eh. Ha? Sa bagay na yan? Oo. For year 2025 Yes. NEP, diba? Ang NEP total, yan yung initial proposal. Yung galing sa palasyo. Sa Malacanang. NEP total. Oo. Yung... Teka ha? NEP restored. NEP, sandali harap. May ano bang, para maintindihan ng ating mga kababayan. Mahirap intindihin. Puro NCR pala ito. Oo. Ito, Camille Villar. Malaki din pala ang NEP ni So yung dilaw, yun yung kabuuan ng buong taon. Yun yung naging GAA. Yun yung napirmahan na batas. So parang NEP restored tsaka total NEP pinag-plus ba? Ibig sabihin? Pinagsama? Kaya naging kabuuan. Yung NEP, yung NEP, restored, yun yung sinabit na Malacanang. Okay. Yung NEP total, noong patapos ng deliberation, di ba? Okay. Di ba magkakaroon ng pagbabago? Oo. Tapos nag-BICAM, yung pumunta dun sa GAA. Okay. Di ba? Makikita nun dito dito, yung halimbawa, yung example dito, yung kay Bienvenido Abante.
Ayan, Ayan, ba't ayan, may highlight yung Bienvenido Abante, no? may highlight eh. Oo. Ibig Sa sabihin, NCR, yung una direct. Oo, yung NCR, una-una. Manila 6th District. Yeah, yung- Parang total yun eh. Oo. Oo, parang Yung una-una, yung NCR. yung first page. Ayan. Yan. Sige pa. Yan. Sige pa. Special kasi si Kong Abante, kaya bigyan natin ng din yan. Bigyan tayo emphasis. So talagang para po sa saganang mamayan ay special po itong si Bini Abante. Anong special yan? Special na magnanakaw. Special dahil pastor na manyakol at magnanakaw. Kaya ginawang special. Ganun po ba yon mga sir? Ayan. May bold letter na yan. Stop! Yan. Hops! Manila City 6th District. Yan. Bienvenido Benny M. Abante Jr. Makikita mo yung NEP, 1.26 billion, di ba? Oo. 1.265 billion. Okay? Noong Billion ba yun o million? Billion yan, billion. Ganun, billion pala ang computation yan. Kala ko million. Ay, hindi, tama. Million pala, Million. billion. Okay. Pasensya na, ha? Oh. Naduduling Billion. ako eh. Tapos, ang kanyang total NEP ay 3 million. Oo, na doble, Jen. Naging times 2. Oo. Tapos, nung naging GAA, nadagdagan pa. Pataas na Naging pataas. 3.8. Di ba? Kasi yan na po yung bayad sa kanila, sa kanilang pang-aatake at panggigipit doon sa budget ng Office of the Vice President. Kung paano nila pinahiya, paano nila tinuligsa, paano nila siniraan sa publiko yung ating Vice Presidente. At syempre, kapalit din po ng kanilang pag-push ng impeachment against kay Vice President Sara. Ito yung kapalit. Yung mga napakalaking allocable fund na nakukuha nila mga kababayan po natin. Ang laki nang nakukuha po nitong mga hinayupak na ito. Hindi ito sa files na hawak ko. Itinan mo, ang wala lang pong allocable dito na nakikita ko ay si Congressman Ungab, Congressman Pulong Duterte, no? At si Congressman Alvarez. Yan sila. Wala po silang mga allocable fund. Oo, kaya may guhit dahil ito ang example ng pataas ng pataas. Ayun. Pataas ng pataas. Wala sa NEP na... Hindi, parang tama ka, parang billion eh. Hindi naman ako maniniwala 3 million lang ang kanyang, ano, di ba? 3 Billion. million, 847,000, ganun lang. Amount in thousand. Tama yan. Meron sa taas. Amount in thousand. So times 1,000 to. Tama Ayun. ka. So, billion nga yun. Billion. 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 Yun, oh. Tama. Yung pagkabasa natin dito Kasi kung sasabihin yung 3.8, baka magbasag ng salamin yan. Ano ko? Totoo. Baka magbasag ng salamin yun. Grabe po yung effort nila destabilization at paninira po sa mga Duterte. Talagang baka magbasag ng salamin yun kung million lang yung ibibigay. Kaya tignan nyo po yung lifestyle ni Bini Abante. Mamahaling relo, sasakyan na bulletproof, di ba? Tingnan mo, dahil sa laki po ng kanyang pondo na nakuha, sa kanyang laki ng kanyang allocable fund, ang kanyang pondo, pati po parkingan, mga kababayan, nilagyan ng katsay. Parkingan niya na. Pati po yung, yung kalsada sa kanto, sa 6th District ng Maynila, nilagyan ng katsay. Para lang magamit niya yung kanyang allocable fund. Kay Chihuahua, ganun din. Pati yung mga barangay hall, kahit sa gilid ng kalsada, talagang pinagawa para lang magastos nila yung kanilang napakalaking pondo at para makapagkulimbat po sila, makapagnakaw. Kasi pag wala po sila mga proyekto dyan, hindi nila marirelease yan. Hindi nila magagamit. So, kailangan mag-create po sila ng proyekto kahit ito ay walang kagkwenta-kwenta. Itinan mo yung mga flood control nila. Gumagana ba sa Maynila? Wala po. Mga kababayan po natin. At pasensya na lang sa mga talagang makaisko, no? Pasensya na lang po mga kababayan natin. Dahil sa pagkakataong ito, banata natin si Isko Moreno. Kasi kita nyo naman mga kababayan po natin, ialam niya po yung mga pag-uugali nitong mga kongresista dyan sa 6 na distrito ng Maynila. Ngayon, no? Nakikipagkaibigan dito. So, may kasabay nga po tayo. Tell me your friends and I will tell you who you are. So, bakit ka kailangan makikipagkaibigan dyan? Bakit ka kailangan makikipagsundo? Kaya alam mo naman ang daming anomalya dyan sa Manila. So, ibig sabihin, lahat na mga kalukuhan nila sa Manila, dahil okay na sila ni Isko Moreno, wala na. Erase na. Ox na sila. Lalong-lalo na yung mga illegal na pagpapagawa ng mga barangay hall.
itong mga proyekto ng ilang kongresista diyan sa Manila na questionable. Yung pag-occupy at pagsisira po nila ng isang barangay hall at gusto patayuan ng isang multi-purpose hall nitong si Chihuahua. So, oks na lang yan kay Isko Moreno dahil kailangan niyang dumikit sa mga buayang kongresman na ito, kailangan niya dumikit kay Bongbong Marcos para makakuha ng pondo para ma-fulfill niya yung kanyang mission dyan sa Maynila. So, palagay ko, hindi rin po ito practical, mga kababayan po natin. No? Na kailangan mo makipagsundo sa mga magnanakaw, sa mga sinungaling, sa mga budol, para lang magawa mo ang iyong pinangako sa iyong nasasakupan. So, parang ibininta mo na yung iyong kaluluwa para lang matupad ang iyong pangako. So, that's why mga kababayan po natin, I'm sorry, marami po mga talagang iskunyan tayong mga kaibigan at supporters na sumusuporta at nakipaglaban para kay Isko. Pero kung sa ganitong pagkakataon, nakikita na po natin na parang kinakain niya na po yung kanyang pinagsasabi na ayaw niya nga dito sa mga kongresistang ito, ayaw niya sa ganitong klaseng pagpapatakbo nila, ngayon nakikipagkaibigan. So, anong klase po si Isko Moreno, mga kabayan natin? Anyway, sabi ko nga, baka may ambisyon na mas mataas na posisyon, kaya nakikipagkaibigan dito sa mga buayang ito. Alam niyo naman, sa politika, wala po talagang permanenteng kaibigan at kalyado. Mayroon po lagi ay permanenteng kaaway sa politika. Ganon yung laro ng politika. Anyway, balik po tayo dito kay Bini Abante. Kasi special daw po ito si Bini Abante sa laki pala ng kanyang nakukuhang budget, mga kababayan. Okay, tuloy tayo. At marami tayong pag-uusapan. Na kanina nabanggit ko nga sa inyo na umalma si Claire Castro. Siyempre yung mga dilawan, umaalma din. Kasi karamihan po sa mga dilawan, miyembro ng itong liberal, nakatanggap ng mga malalaking pundo. Pakalain sa akin. Tama, kaya may guhit. Oo. Ayan. So, from 1.26 po, from 1.265, naging 3.847, lagpas kalahati. Pero teka lang, yung pagkakagawa ba nito, bakit may highlight? Bakit na iba yung pangalan ni Kong Abante? Bakit parang biglang na bold doon? Hindi, parang Binigyan lang ng emphasis. in-emphasis na pero ito, yung original ito, hindi naman ganon. hindi siguro. Baka hindi nga, ano. Oo. Parang dyan na yung emphasis. Kasi meron din sa iba eh. Ayun. Sa ibang page may ganyan din eh. Parang binigyan ng... Itinotal na. Kasi sa ibaba niya, puro siya, di ba? Benebante, Benebante. Itinotal na siguro yan. Oo. So, ang dami pala niya, no? NCR. So, yung sa pinakataas niya, meron pa siyang, Abante rin ba yun? Hindi, ibang pangalan niya, Bene Abante Jr. Tapos yung 5 billion. 6 district na pala yun. City of Manila, William Irwin. Grabe sa Manila, ang lalaki ng mga budget ng mga kongresista dyan. Tiba-tiba, lalo naman dito sa Bulacan. Sa amin sa Bulacan, ang lalaki po ng kanilang budget. Ang lalaki po na nakuha nilang budget para sa flood control. Dito sa amin, tibang-tiba rin. Kaya lahat po ng mga congressman dito pumirma sa impeachment ng ating vice presidente. Kasi pag maupo si VP Sara, pucha, kukulong yung mga yan sa laki ng kanilang pinagnanakaw. Ngayon, untouchable yung mga yan. Kasi nga po, kalyado nila si Bongbong Bangag. Sir Irwin Chen. Pasay City. Antonio Calixto. Ayun. Isa pa yan. Baka sabihin ni Kong Benny, hindi naman ganyan eh. In-edit eh. Baka anong katiyakan natin na yan nga talaga ang halaga ng kanya. Kasi parang nabago yung letra eh. Sabi ni Kong Lebiste, hindi lang naman ako may kopya niyan. Kung gusto yung i-confirm, tingnan nyo yung kopya ng Pwede nyo i-counter-check kung nga naman. Oo, i-counter-check nyo. Oo. Oo. Kasi itong Nandiyan sa DPWH, sa ICI, Ombudsman, iyan kung hindi nila binago. Alam naman natin ngayon, ang mga nakaupo sa gobyerno, yung purpose nila ay hindi talaga para magtrabaho para sa taong bayan, kundi i-cover up ang pagnanakaw na ginagawa sa gobyerno ni BBM. listahan na ito, hindi na talaga ito lumilitaw sa public eh. Wala. Kung paano nabuo ang budget. Ayun, ito ba yung china-challenge sa ni Kong Terry Ridon? Ito. Salita ka na kung ano-ano, ilabas mo na lang. Ayan, nilabas na nga. Yan, Ridon, salita ka pala ng salita, nilabas na pala ngayon. O, di ba? Kung gaano po pumutak-putak itong si Ridon at galit na galit po kay Congressman Laviste. So, ganon din po ngayon itong si Claire Castro na hindi din po nila matanggap na naunahan na naman po sila sa paglabas ng dokumento nitong batang congressman na si Laviste, mga kababayan natin. So naunahan po sila kaya
hindi nila matanggap o ito pumuputak sila ngayon. Mga kababayan, hindi po nabanggit ng saganang mamamayan. Magkano pala talaga yung allocable pork barrel nitong namatay na si Romeo Acop. O, tingnan nyo, magkasinlaki po sila ni Bini Abante. 3 billion po ang napunta pala dito po kay Romeo Acop. Wag po tayo magtaka, mga kababayan po natin, no? Kung bakit gano'n na lang nila pinoprotektahan si Bongbong Marcos, si Martin Romualdez, and doon si Saldico. Kaso wala po, mga kababayan, si Saldico ay kanilang inipit. No choice si Saldico. Kailangan niya kumanta, kailangan niya sabihin ang katotohanan, and para malaman din natin na hindi lang po siya ang involved dito, kundi marami po sila. Ngayon lumalabas, mga kababayan. Sabi natin, God is good. Hindi lahat ay papabor sa mga magnanakaw. Ito ngayon lumalabas. Tingnan mo, patay ka na nga, pero ikaw pa rin ay tinitingnan ng tao na isang korap at magnanakaw dahil sa laki po ng pera ng iyong kinulimbat. So parang napapaisip ako tuloy, baka hindi siya inatake sa puso dahil sa sobrang taba niya. Bakit inatake ito sa puso? Dahil kabado na mabubulgar ang kanilang napakalaking allocable and pork barrel. Mga kababayan. Okay, tuloy tayo dito. Hindi pa tapos itong saganang mamamayan. Tuloy natin. O, stipot lang kayo dyan. At kung kayo ay umabot sa video ito, paki-like, paki-subscribe naman. Baka naman. Salamat. Nilabas niya ngayon. Nilabas na nila. Pero ito kasi 19 pages, matagal-tagal na pag-aaralan mo ito, ha? Wait naman, kasi may mga ibang pangalan na talagang bold letter, ano? Bakit kayo naka-bold? Kung Eric Yap, yan o, matinder yan. Sa... Ang makikita mo dyan, kung bakit naka-bold, malaki yung itinaas, 1 billion. Gano'n. Mahigit. Tingnan mo yung Ito yung- Eric Yap, ha? Oo. From 1.85, Oo. naging 2.42, naging 6. Ang lakas ng... So, times 2 pa. Oo, lakas ng times 3. Times 3 pa. Oo. Samantalang yung kung Eric Yap, identified yan sa mga Duterte, ha? Oo, Benguet. Pero tatahitay, kasi di ba yan ang chairman ng APRO nung panahon ng mga Duterte. Oo. Yung ACT-CIS. Tama. Pero nung, Nung panahon ng mga Duterte, ganon yun. Pero ngayon, bumaliktad na po ang mga kababayan natin. Di ba? Kasi napakalaki po ang pundo na kanilang nakukuha. Kaya ngayon, tingnan mo kung paano po nila pinoprotektahan itong si Martin Romualdez. Ang laki ng mga location nila Kasi karamihan naman sila dyan is pro Duterte Kahit si Bongbong Marcos is pro Duterte naman yan noon. Di ba? O lahat yan sila, mga congressman, lahat yan sila pro Duterte. Hindi lang po yang si Congressman Yap. Lahat yan sila pro Duterte nung panahon ni Tatay Digong. Kasi nga, mga manggagamit ng mga putang inang yan. Nung tapos na yung administrasyon ni Tatay Digong, dahil maliit lang yung nakukuha nila, hindi sila makakapagkulimbat. Kung makapagnakaw man sila, kailangan nila mag-ingat. Ngayon, lantaran po yung pagnanakaw sa panahon ni Bongbong Marcos. Tinan mo kung ano ang kanilang ginagawa. Kung ano ang utos sa kanila ni Bongbong, kung ano ang utos sa kanila ni Martin Romualdez, particularly po sa pagsira sa mga Duterte, ito po ay kanilang ginagawa. And here we go. Yung karma na po ang naniningil at nabulgar. Nako po ang kanilang kasindikatuhan. Di ba? Merisin nyo, mga PI kayo. Dami pa yan. pumasok pala ang kasalukuyang administrasyon, bagyo pa rin pala talaga si Kung Eric, ano? Bagyo, tatahimik lang. Kaya makikita mo yung iba, yung hindi naka-bold. Oh. Mali Walang pa yan. hindi umabot ng milyon ng itinaas. Hindi, maliit lang ang pagkakaiba. Oo. Pero, ang sabi naman niya dyan, hindi naman ko mo nakalista ka dyan, may ginagawang kalokohan, ha? Yan. Meron siyang ano dito Alam mo, tama ka, kasi nakapost yan doon sa kanyang social. Tinignan ko kanina, Oo. ang tingin ng taong bayan, lahat negatibo Oh, hindi. In fairness po pasensya na kayo, sana itama lang natin yung ating kaisipan, Perspective. yung ating perspektibo, hindi po kumot nakalagay ang pangalan dyan, yung mga nagnakaw Hindi. o gumawa tama ng katiwalian. O yan lang talaga yung pondo na inilagay sa distrito nila. Yan, Kasi meron opo. dyan, nilagyan talaga yung distrito nila Oo, nang hindi nila maaaring hinihingi. maaring. Totoo yan, no? May ilang mga distrito dyan na nilagyan ng pundo, pero hindi nga nila hinihingi. Ang nagbigay, ang mga magnanakaw. Ito yung tawag na sinasabing parking or sagasa. No choice ka, tanggapin mo hindi, kailangan namin lagyan, or else wala kang makukuhang pundo. Di po ba? Kung ayaw mo naman, wala kang choice dahil kami ang administration.
Salpakan namin yan. Bahala ka dyan. Kaya kawawa po yung mga mayroong mga insertion dyan. May mga punto sa kanilang distrito na hindi nila alam. Kasi ginamit po sila ng mga magnanakaw na Martin Romualdez. Okay na mo. 'Di ba? May lumalabas doon sa allocable fund nitong si Sandro Marcos na nakalagay sa Davao. Pero walang allocable itong si Congressman Pulong Duterte. Pero may mga proyekto doon na pinagawa ang DPWH na hindi alam ni Congressman Pulong Duterte. So, malaki ang posibilidad na yun ang mga insertion na galing po kay Sandro Marcos na dinideny niya. Di ba? Pero ang tatay niya, proud na proud nung bumukas ng Bukana Bridge. Dahil sinasabi daw na ito daw ay sinimulan niya. Imagine nyo kung gaano kasi ngunungaling ang nasa gobyerno ngayon, itong sila Bongbong, mga kababayan natin. And again, sabi ko nga, namatay ka na, imbis na kaawaan ka or magsimpatya sa'yo, kinakantsawan ka pa. Paano kasi namatay kang magnanakaw, sinungaling at protektado ang adik, ayan, at bangag sa ating bansa. Tingnan mo kung gaano karami po yung mga tumatawa. Kasi kukumpara po natin dito kay Kap Bukol, tingnan niyo po, yung naiyak nung siya ay namatay is 42,000 based on reaction. Kay Akop, yung tumawa is 4,400. Yung nag-like is 200 lang. Yung umiyak is 30 katao lang. So, ganyan po mga babayan po natin. So, makita mo na pinagkakantsawan ka kahit ikaw ay namatay na. Parang marami pang natutuwa kasi nga at least nababawasan yung mga utak hipon. Sabi nga ni Kuya Park, nababawasan yung mga utak hipon at mga magnanakaw na nakaupo sa gobyerno. And kagaya po na sinasabi natin, yung Malacanang, ang bilis mag-react. Di ba? Bakit sila nagre-react? Agad sila tinamaan. Kasi nga, naunahan po sila. Naunahan po sila sa paglabas ni Congressman Laviste diyan sa mga pangalan. Kasi ang gusto nila mga kababayan, sila yung lalabas ng mga pangalan na inaunahan po sila. O, ayan. Sunog. At ang sinasabi niya, the palace will only respond to the documents authenticated by DPWH. Other than this, they will all be considered as hearsay or chismis which have no probative value. Ang bilis mag-react, no? December 24, Paskong Pasko. Ang bilis mag-react. Mukhang tinamaan. Kasi kung makikita natin, doon sa mga listahan, karamihan po ay kaalyado ng gobyernong Bangag. At sila po yung mga involved sa mga paninira, pang-aatake sa mga Duterte. So ano po yung ating aasahan, particularly po dito kay Claire Castro, na isa ring nagdi-destabilize sa mga Duterte, isa rin sa propagandista o yung naisip ko nga baka ito pa yung may hawak ng mga trolls ngayon na napakaraming pages para umatake sa mga Duterte. Maraming trolls ngayon. Lalong lumakas pa yung mga trolls. Kasi nalalapit na po yung eleksyon eh. Yung page ng OBP, inaatake na nila. Pag titingnan mo, Thailander, Vietnamese, Arabo, Indiano, Bangladesh. Tapos lahat ng mga profiles naka-attack. So anong purpose niyan? Yan ay mga trolls po, mga babayan natin. Kaya ang iniisip ko nga, baka si Claire Castro isa rin po. At itong si Gadon, baka sila po yung may hawak ng mga trolls. No? Kasi kita mo naman kung paano sila umatake sa mga Duterte. Hindi po sila para talaga maglingkod. Dahil yan ang kanilang position. Kagaya si Gadon ay poverty alleviation. Pero po siya walang ginawa para mapigilan yung pagtaas ng kahirapan o masolusyonan. Si Claire Castro ay tagapagsalita to promote the good projects, di ba? Na ginagawa nitong si Bongbong Marcos. Pero ang ginagawa niya is atake sa mga Duterte. Sabi nga ni Manong Chabet, ang trabaho ni Claire Castro ay taga-tahol. Basta't may pera, tahol ng tahol. O ngayon, bigla siyang tumahol nung nilabas ni Congressman Laviste. And paano niya masasabi na ito hersey or chismis? Sabi nga ni Congressman Laviste, pwede niyang i-verify sa DPWH. Takot lang sila. Kasi ang sa DPWH o itong isusurrender sa ombudsman, agaya niya, nakuha na po nila yung computer ni Cabral. Pwede nilang i-edit yon. Pwede nila baguhin yon.
ang mahihirapan lang po sila na baguhin or edit itong listahan ni Cabral kasi makikita dyan sa mga punto, lalo na sa dokumento na nandyan sa GAA. Dyan mabiverify po natin kung tama o hindi. At ako naniniwala 101% na hindi po ito ilalabas nila Viste kung walang katotohanan kasi masusunog siya dito. Masisira siya dito, sisira yung credibility yan dito pagka mali yung kanyang nilabas. Kaya ako naniniwala na nilabas niya yan na totoo at walang kasinungalingan. Kaya ngayon kabado po sila. Ay yung mga nagre-react, ayan, Palacio, Dilawan, yan, nagre-react po yun. Pati itong si Ralph Recto, nagre-react yan. And mamaya, pupuntahan natin ang mata pobre na si Vilma Santos, no? Kala mo pag artista ang bait. Pero alam nyo mga kababayan po natin, nung naging politiko na, putya, demonyo rin pala. Kaya napapahanga nga po itong si Aiko Melendez sa ating Vice President Sara. Dahil sa dami po ng pang-aatake sa kanya, sa dami po ng mga paninira sa kanya, talagang nandyan pa rin ang ating VP Sara na lumalaban. And basahin ko lang, sabi niya, ang kanyang katapangan bilang isang babae ay hindi matatawaran. Napakarami na po niyang pinagdaanan, ngunit hindi siya kailanman pinanghihinaan. Totoo yun. Imagine mo, may banta sa kanyang buhay, binawasan sa kanyang security, binigyan siya ng panibago. Ang hirap nun. Lalong-lalo na, sabi nga ni Attorney Harry Roque, talagang gusto po nila ipagorgor itong si Vice President Sara para tapos na, wala na po sila makalaban. Just like what happening kay Cabral. Diba? Kung kaya nilang gawin kay Cabral yan, kaya nilang gawin kahit sino man, kasama po ang ating Vice Presidente. Para wala na. Kung namatay pa, kahit anong investigation dyan, kahit ano pang malaman mo kung sino talagang mastermind, sino talaga yung nagpagorgor, wala na eh. So kaya kailangan talaga mag-ingat ang ating Vice Presidente. Kasi nga naman baka totoo yung nakuhang iwan information ni Spokes Attorney Harry Roque na gustong ipatumba itong si Vice President Sara. Kaya talagang matapang kung tapang lang yung pag-uusapan ng ating Vice Presidente. Okay, so balik na po tayo dito po mga kababayan po natin. Sa usapin naman ng Cabral kasi nabanggit ko nga yung pagurgor. Ang sabi kasi na nasa custody ng pamilya itong mga gadgets. Siyempre. Pero ang sabi ng pamilya, wala pa akong nakikitang gamit or cellphone ng asawa ko na sinauli sa amin. So, ibig sabihin, yung mga gadgets kasama yung cellphone ay hawak po ng DILG. Pilit lang po pala nilang dinideny para malihis ang issue. At hindi mag-iisip yung tao na baka nga naman imikos-mikos na naman nila. Alam naman natin na mahilig po sila magmikos-mikos, binding dalo para matama ang mali, yung mistakes ng gobyerno ni Bongbong Marcos. So, ito, isa-isahin po natin yung mga nasa screen po natin. Alright, and kaugnay pa rin sa pagkamatay ni Cabral, nako po, ito pa, kababayan natin. Pinagbabawal na ngayon ang pagkuha ng litrato o yung pag-stay dyan sa lugar na yan kung saan di umano'y tumalon itong si Cabral. At ngayon ginagawa nila ng bakod, hinaharangan po nila para hindi makapunta. Lalong-lalo na yung media, yung vloggers na gusto rin tumingin, gustong mag-analyze patungkol sa pagkahulog nitong si Cabral. So hinaharangan na po nila. May mga bantay na pinagbabawalan na kung sino man yung titigil dyan. Alam mo, pupunta ka ng Baguio, pero na-curious ka, ano ba talaga yung lugar na kung saan tumalon si Cabral, pwede ba natin puntahan? Pwede ba tayo magpa-selfie doon? Pwede ba tayo mag-picture doon para makita natin kung gaano talaga katotoo itong pinapalabas nila sa media. So ngayon, bawal na po. Pati mainstream media, bawal na rin po. Pumunta dyan ngayon. Ayan o. Paghinto at pagkuha ng litrato sa lugar ng trahedya ni ex-DPWH si Cabral, pinagbabawal. Diba? Public place po yun, pero pinagbabawal. Kasi nga, may tinatago po sila sa pagkamatay ni Cabral. Yun lang yun, mga kababayan natin. Yan po ang pinaka-purpose kung bakit bawal. Tinatago sila. And malaking posibilidad na yung files na turn over ay malinis na. Sabi nga ni Magalong, bakit daw si Cabral ay pabalik-balik
sa Baguio. Siyempre, nandun nandun yung hotel niya, o marami siyang properties diyan. Siyempre, babalik-balik siya. Kung gusto niya mag-relax, nakaka-relax naman talaga ang Baguio. Lalo na kung mainit ka, gusto mo magpapalamig, edi Baguio ka. So, hindi kailangan questionin yan, Magalong. Imalay natin, ikaw isa sa binabalik-balikan ni Kapra dyan. Charot lang. Okay, so punta naman tayo dito kay Belma Santos. Ito, si Belma Santos, mga kabayan. Mata pobre. No? Feeling mo pag nasa kamera, napakabait na ina, no? Napakamagalang para sa mga Pilipino. Ito, tingnan mo. Nagmamayabang ngayon. At tila ba dahil nasa taas po sila, kaya daw po sila sinisiraan. Ang kanyang tinutukoy siguro dito, mga kabayan po natin, kung saan itong si dating Finance Secretary Ralph Recto and now Executive Secretary ni Bongbong Marcos ay kinasuhan sa Ombudsman. Di ba nag-file ng kasong malversation, plunder at ano pa yung ipinail ng Save the Philippines Coalition laban dito kay Ralph Recto dahil po sa kanyang maling pagkuha ng pera doon sa PhilHealth at sinasabi nilang dinivert nila ito at ginamit sa ilang proyekto ni Bongbong Marcos para mapunduhan ang Build Better More. Ngayon, sinasabi naman nila na ginamit daw po sa educational purpose. Pero ang totoo nun, hindi naman talaga nila ginamit. And now, kinasuhan nga ito dahil nga imbis na ibalik, wala silang maibabalik ngayon. Dahil nagamit na nga po nila. So, ang gagawin nila ngayon ay kuha sila ng punto doon sa 2026 national budget, dudublihin nila, mag-a-add sila ng 60 billion doon sa budget ng PhilHealth para maibalik daw ang 60 billion. Pero hindi naman yun. Dahil pera yan ng taong bayan eh. Yung ninakaw nila, yung budget ay pera ng gobyerno yon. Yung kinuha nila na 60 billion ay pera yon ng mga miyembro ng PhilHealth. So dapat pera nila ang ibabalik. Hindi galing sa pera ng gobyerno ngayon. Hindi ngayon galing doon sa panibagong budget. Kaya nga sinasabi ni Atty. Vic Rodriguez, yan po is dobling pagnanakaw. Dahil nagnakaw ka na, tapos magnakaw ulit para maibalik mo. O sino magagago nila? Okay, so puntahan natin itong sinasabi ni Belma. Basahin natin. Sabi niya, kaya nyo kami tinitira kasi nasa taas kami. Nasa taas kayo dahil sa taong bayan. Tandaan nyo po yan. Ano kaya kayo tumitira kasi nasa ibaba kayo? Wow ha. Okay? These people, siguro kasi gusto nila nandun sila sa lugar mo. And it's so unfortunate hindi nila makaya. As long as I know myself, I know my family, I know Ralph, okay na yon. Like, let it be. Sabi niya ganon. So, ibig sabihin, nagmamayabang po sila dahil sila ay nasa itaas. So, tinitira daw po sila ng mga nasa ibaba. Sino ba yung nagpapasahod po sa mga hinayupak na ito? Sa mga demonyong ito, sa mga magnanakaw na ito? Di ba yung ordinaryong tao na nasa ibaba? Kaya nga yung pera ng nasa itaas ay galing nasa ibaba. Yung pera ng mga mayayaman na nasa politiko ay galing po sa mga mahihirap na nasa laylayan. Na kumakayod, nagpapaulan, nagpapainit. Diba? Tinitiis ang minimum para lang mabuhay. Pero ang sahod hindi pa natatanggap, binabawasan na. Pero mayroong isang Belma Santos ngayon na tila ba nagmamayabang na nasa taas na po sila at touchable na sila. Hindi na po sila pwedeng tirahin ng ordinaryong Pilipino na siya naman ang nagpapasahod. Siya naman yung nagtatrabaho para may pambayad ng buwis. Nagninegosyo para may pambayad ng buwis. Para may ilulustay itong mga magnanakaw na politiko. Di ba? So now, alam na po natin kung anong klaseng pag-uugali itong Belma Santos. Sa mga taga Batangas, no? Huwag nyo na iboto po itong pamilya ni Belma Santos, ni Ralph Recto. Dapat magising na po tayo. Ito yung mga tradisyonal na mga politiko, mga kababayan natin, na imbis na tumulong, magserbisyo sa tao, nagpapayaman. At tila ba sila ay hari na, untouchable na po sila. Hindi na po sila pwedeng tirahin ng ordinaryong Pilipino sa nakikitang pagkakamali nila. So, bawal mo na sila tirahin. Dahil yun nga, nasa itaas sila. Nakita mo, kinuha nila yung pera ng PhilHealth, tapos ginamit nila sa kung anumang isyo, sa kung anumang proyekto, tapos nung nagkaroon ng isyo, ayaw nila na tirahin sila. Diba? Hindi ba karapatan ng tao yun?
Unang-una, yung pera ng PhilHealth, galing po yun sa mga miyembro na pinaghirapan ng mga miyembro para makapag-contribute, para malibre po sila. O kung hindi man malibre, magkaroon ng diskwento yung kanilang pagpapagamot. Alam naman natin, kahit yung zero billing na hospitalization ay budol yun. So, aasahan mo na lang yung PhilHealth mo, ilang porsyento lang. 20%, 19%. Depende pa sa kaso, depende pa sa sakit mo. Di ba? Kasi, yung proyekto ni Tatay Digong na Malasakit Center, parang ginigipit na po ngayon at ang ibang ospital nagsasabi na wala silang punto for Malasakit Center. Kaya, hindi mo magagamit. Hindi ka makakapag-avail ng Malasakit Center. So, ang yabang, no? Kaya, binasa ko doon sa comment section, napakamata pobre pala. Pag titingnan mo, kala mo mabait na artista. Pero nung tumungtong na, naging politiko na, yung asawa niya, naging executive secretary ni Bangag, ang yabang na ngayon. So, tinitira daw sila kasi sila sa itaas. Alam ka naman, titirahin mo yung nasa ibaba, wala namang ginagawang masama. Kayong nasa itaas, yung utak, yung punot dulo ng korupsyon at paghihirap ng Pilipino ngayon. So, dapat lang kayo tirahin. Di po ba? Again, mga kababayan po natin, kung sino po yung mga nagpoprotekta kay Martin Romualdez at Bongbong Marcos, sila pala ang tunay na involved, sangkot po sa napakalaking flood control anomaly, flood control corruption, mga kababayan po natin. Diba? Sila pala yung tunay na involved ngayon. Kaya, mga kababayan po natin, kung may dapat atakihin, may dapat banatan, hindi kayo. Dahil kayo yung utak ng corruption na nangyayari ngayon. At tingnan mo, kahit namatay na, putang ina, ngayon lang lumabas. Sila pala yung mga malalaking allocable. And Sandro Marcos, 15 billion ang kanyang allocable fund. Sobrang laki po, mga kababayan natin. Okay, so yan lang po yung ating panibagong update. Hindi tayo titigil sa pagsasalita sa mga to, no? Kasi kung maayos sana yung gobyerno natin, dapat mag-celebrate tayo ng maayos na Pasko ngayon. Parang parang hindi nakakagana mag-celebrate ng Pasko kung alam po natin na marami pong naghihirap pa sa ating mga kababayan, kasama tayo dyan, dahil po sa pagnanakaw ng gobyernong ito. Tandaan natin, marami pa rin ang hindi nakaahon, hindi nakaangat sa buhay dahil sa anomalya ng flood control, kung saan nasira yung kanilang bahay, nawalan ng hanap buhay, at nawalan ng mahal sa buhay. Kaya hindi dapat tayo, hindi natin dapat kalimutan itong pagnanakaw na ginagawa ng Marcos administration. Buhay po kayong lahat. At hanggang dito lang. At kung kayo po ay umabot sa video ito, pa-like, pa-share, and pa-subscribe. Maraming salamat, mga kababayan.